Bakit hindi na tayo dapat makipagbalikan sa partner na nag-cheat o nagtaksil? Magandang araw mga karelasyon. Ang pagtataksil ay isa sa pinakamasakit na karanasan sa isang relasyon. Bagamat natural na nararamdaman ang pagkalito at pagnanais na ayusin ang nasira, mahalagang isipin ng mabuti kung bakit hindi na dapat makipagbalikan sa isang partner na nagtaksil. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy, ating alamin ang mga dahilan. Number one, wala na ang tiwala. Ang tiwala or trust ang pundasyon ng anumang matagumpay na relasyon. Kapag nag-cheat ang isang tao, winawasak nila ang tiwalang iyon. Kahit na subukan mong patawarin siya, napakahirap nang ibalik ang tiwala sa parehong antas. Ang pagdududa, pag-aalala, at paghahanap ng mga senyales ng pagtataksil ay maaring maging patuloy na bahagi ng iyong buhay na nagdudulot ng matinding stress at paghihirap sa relasyon. Ang bawat kilos at salita ng iyong partner ay maaring sinusuri at pinagdududahan na nagpapahirap sa pagbuo ng isang malusog at secure na ugnayan. Number two, maaring maulit ang pag-cheat. Ang pagtataksil ay madalas na may pinagbabasihan na ugali o issue sa karakter. Kung hindi talaga nagbago ang iyong partner at hindi nila tinugunan ang ugat ng kanilang pagtataksil, malaki ang posibilidad na maulit ito. Ang pagbabalik sa kanila ay parang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon para saktan kang muli. Ang takot na maulit ang pangyayari ay maaring maging isang anino na sumusunod sa inyong relasyon na pumipigil sa iyo na maging ganap na masaya at payapa. Di ba may kasabihan na once a cheater, always a cheater? Ang kasabihan na yan ay madalas totoo. Number three, hindi mo na siya mapagkakatiwalaan. Kahit sabihin mong pinatawad mo na siya, ang pagdududa ay maaring manatili. Ang bawat tawag, text, or pag-alis niya ay maaring magdulot ng pag-aalala at pagdududa kung nasaan siya at kung ano ang ginagawa niya. Ang patuloy na pagdududa ay nakakapagod at sobrang nakakasira sa inyong relasyon. Ang pakiramdam na hindi mo ganap na mapagkakatiwalaan ang iyong partner ay lumilikha ng isang kapaligiran ng takot at kawalang katiyakan sa halip na pagmamahalan at seguridad. Alam nyo, kapag wala ng tiwala, napakahirap yon. Ihambing natin yan sa isang baso na nabasag. Kahit kung punuin mo yan, kahit pagdikit-dikitin mo yan, at bumalik sa dating itsura, kitang-kita mo na nandoon pa rin yung lamat at yan ay panghabang buhay. Ganon din sa tiwala. Number four, hindi mo siya deserve. Ikaw ay karapat-dapat sa isang partner na tapat, mapagmahal, at may galang sa iyo. Ang pagiging cheated on ay hindi nangangahulugan may mali sa iyo. Nangangahulugan lamang ito na may maling ginawa ang iyong partner. Ang pagbabalik sa kanya ay maaring maging hadlang sa paghahanap mo ng isang tao na tunay na makapagbibigay sa iyo ng pag-ibig at paggalang na nararapat sa iyo. Huwag mong ikulong ang iyong sarili sa isang sitwasyon na hindi nagbibigay ng katarungan sa iyong halaga bilang individual. Number five, hindi na maibabalik ang dati. Maaring subukan mong kalimutan ang nangyari at ipagpatuloy ang relasyon na parang walang nangyari. Ngunit ang katotohanan
ay hindi na ito kailanman magiging pareho. Ang sugat na dulot ng pagtataksil ay mananatili at ang paraan ng pagtingin mo sa iyong partner at sa inyong relasyon ay nagbago na. Ang innocence at trust na dating nagpapatibay sa inyong ugnayan ay permanente nang nasira. Number 6, emosyonal na pagkapagod. Ang patuloy na pag-aalala, pagdududa, at pagtatangkang ayusin ang isang nasirang relasyon ay maaring magdulot ng emosyonal na pagkapagod, emotional exhaustion. Ang stress at angst ay maaring makakaapekto sa iyong mental at physical na kalusugan. Karapat-dapat kang magkaroon ng kapayapaan ng isip at ang pagpili na lumayo ay maaring magbigay sa iyo ng pagkakataong pagalingin ang iyong sarili. Number 7, panganib sa iyong mental na kalusugan. Alam niyo, kapag nangyari sa iyo ang ganito, napakasakit niyan. Hindi mo maipaliwanag ang kirot, ang nararamdaman ng taong pinagtaksilan. Talagang sobrang down. Aabot pa yan madalas sa depression or mas malala pa. Ang pagpapanatili ng isang relasyon kung saan ikaw ay niloko ay maaring magdulot ng matinding pinsala sa iyong mental na kalusugan. Maari itong humantong sa depresyon, kawalan ng tiwala sa sarili, at maging sa post-traumatic stress disorder o PTSD. Sa ilang kaso, ang patuloy na pagdanas ng sakit at pagtatangkang magtiwala muli sa isang taong nagtaksil ay hindi nakakatulong sa iyong paggaling. Number 8, nasira ang paggalang sa sarili. Ang pagiging biktima ng pagtataksil ay maaring magdulot ng matinding pinsala sa iyong self-respect o paggalang sa mismong sarili mo. Maari mong tanungin ang iyong sarili kung bakit nangyari ito, kung may mali ba sa iyo. Ang pagbabalik sa taong nagdulot ng sakit na ito ay maaring lalong magpababa ng iyong pagpapahalaga sa sarili at magpaparamdam sa iyo na hindi ka karapat-dapat sa isang tapat na pag-ibig. Mahalagang unahin ang iyong mental at emosyonal na kapakanan. Number 9, ang pagharap sa katotohanan at paghanap ng bagong simula. Ang pagtanggap na hindi na magiging katulad ng dati ang inyong relasyon ay isang mahirap na katotohanan na kailangan mong harapin. Sa halip na manatili sa isang sitwasyon na puno ng sakit at pagdududa, mas mabuting pumili ng isang bagong simula. Ang paglabas sa relasyon na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong maghilom, lumago at makahanap ng isang mas malusog at mas masayang relasyon sa hinaharap. Sana nakatulong ang mga puntong ito sa iyong pagdedesisyon. Ang paghihiwalay sa isang taong minsan minahal ay napakahirap, ngunit minsan ito ay pinakamainam na desisyon para sa iyong kapakanan. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.